Panginoon, nagtitingkalan pa sila sa langit, mantalang nagkitaan siya. Kan may makilog sa katain nila, na duwang lalaki, nagagubing puti na nagsabi, "Mga taga-Galilea, ano ka nagtitindog ka mo hindi na nakatingkalan sa langit?" Ang Jesus na ini, na ginawa sa ito asin sinakat sa langit, mabalik araw ka na ito pag-itaas niya. Tatanamon kang gawin. Salamat sa Diyos. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tamang ng mga kurahang ng kagayagayahan, talong ng kamudyo sa kakurangan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tao ng mga makakawin na kayagayahan, tanongin ang Diyos sa kakurangan. Gabos sa badwawan, magbarat pa kabos sa kaubahan, ikurahaw ito sa Diyos ng mga awit ng kaubahan, hulitaan kakurangan, ang kawalang kawin, kinakatakutan, dakulang bade sa bilog na ilaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tao ng mga makakawin na kayagayahan, tanongin ang Diyos sa kakurangan. Ang Diyos sinakat kaibaan ng lahat, ang kakurangan kaibaan ng trumpeta. Mag-awit ka mo ng pag-umaw sa Diyos, mag-awit ka mo ng mga pag-umaw sa pumahagi. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tao ng mga makakawin na kayagayahan, tanongin ang Diyos sa kakurangan. Ang Diyos, haday kagdiyong na ginapan, umawag siya sa paagi ng mga salmo. Ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na trono, siya naghahade sa mga nasyon. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tao ng mga makakawin na kayagayahan, tanongin ang Diyos sa kakurangan. Sa ikadwang pabasang, si San Pablo nagpapatotoo na ang Diyos Ama pinanong si Jesucristo hari sa mga gadan, kasi pinatukaw sa iyang too, tangalan na iyo ang aming pamayon at simbahan. Pinanilo niya ang ikadwang pabasang. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugal, hinahanap ko sa Diyos na Jesucristo na sa kagurangan, ang mamawayo na Ama, na ikaw sa ito ang Espiritu ng kadalungan, tanganing masabot na ninyo, nipuro ang kapahayagan ng kapit sa Diyos. Hinahanap ko na maliwanagan ang isip ninyo, tanganing malugan ninyo, kung ano ang paglaong na inigdan niya sa inyo
Pagugyaw ng Ebanghelyo susod ni San Mateo. Paguraman sa inyong paguraman. Nagdumagan po si disipulo sa Galilea sa bulod na pinaglumanan sa ina ni Jesus. Kan may mga si Jesus sinampalita siya, alagad iwaluman na ibang nagagwaluman. Dinulong siya ni Jesus sa sinabihan. Itinaw sa po ang gawos sa kapangyarihan sa langit asin sa dagat. Kaya panuman ka mo sa gawos sa tao sa iman na lugar, ibunin-lusin lang ng disipulo ko. Ibunin-lusin na sa ngarang kanama kasi nakik pati ka Espiritu Santo. Tugnuan nito ang sa indang pagpaguyog kan gawos na tinapun ko sa inyo. Iruno nito ini. Danay ako kay Maria, asin sa inyo, sagot sa katapusan kan panahon. Maray na maratang sa tuong kakurangan. Pag-umaw sa inyong Kristo. Panuman ka mo sa gawos sa tao, bunyagan mo sila, tugduan mo sila, asin dirulo nito, na kudanay ang ayaw sa inyo sa katapusan kan panahon. Ining mga katarang ni Kristo, pagsubok na maging parasaksi niya, hindi sa ibabaw at pinapaan. Saksi na kung sa inyo kita inaako, gabos na binunyagan sa ngalan ni Yesu Kristo. Gabos na mga Katoliko Kristiyano. Na mga Kristiyano, ini ang pagkakulan na skilaban na ini na magsaksi sa iya. Ano ba sabihin ka pagiging saksi? Not just to look at, but to be involved, to participate, to act upon. Yun yung sabihin ka pagiging saksi. Kaya sabi niya, panuman ka mo. Panuman ka mo sa kapos na katauhan. So sinusuko kita na magpasiring sa mga katauhan. Not just to live alone or for ourselves, but rather for others. Panuman ka mo. Kapos na katauhan. Bapos na rin mo sila pupuntan mo, kundi tuman sa mga nakakapag sa inyo. So nag-iiwal sa inyo kapos na tao. Dahil ang exception, sabi ng Espiritu ng Kurang. Panuman ka mo. Natatapanuman ka mo. Sabi niya, ipunin mo sila mga disipulo ko. Paano sila maging disipulo ko kung dahil sila nagdagawin, kung pag-iwan, kung pagkakalaban, kung marawatan sa ilang intensyon, kung kinakamutan. Ipo, that is the challenge. Panuman ko kasi hindi ko ng disipulo sa paanong paagi. Sabi niya, kunyagan mo sila sa ngalan ka naman sa laki, pati ka Espiritu Santo. Teka, makapagpapakilog tapos sa pagpapakilog ng tubig sa panahon na naiban mo. O mag-wig-wig ka ng tubig sa ikanaiban mo. To live out your baptismal promises. That is what it means. Paano kita mabuhay sa kanyang binunyagan ng panulaw? Kung ako binunyagan kay sa Kristo, sa ngalan ng Ama, sa ngalan pati kay Espiritu Santo at sa biro, ako padapos ay pahiling ang suyang pagtutog sa gabos sa katawan. Na dahil suto kasi dahil pagkatapon. Halimbawa na sana, pag nakakakamita sa loob ka restaurant, sa mall o sa ibang restaurant, ipinapiling na daw ang suyang pagiging Katolik Kristiyano. Na bago lang ang magkakaroon sa ngalan ka naman, sinabi pati kay Espiritu Santo, bless us, O Lord, etc. O, nagkapangadjin lamang kita bago pamandin kita magkasiling sa pagtrabaho o pagkakot naman sa pagtrabaho bago magpunti ng
mapuyog ang gabos na pinag-ubod ko sa iyo. Ang pinag-ubod niya, ang gabos na nakasulat sa Ebanghelyo, ang gabos na nalalaking ko sa pagsimba, ang gabos na sa inyong nababasa sa Biblia. Ipinapayag ka kami ko sa pagiging sa inyong pag-ubod sa inyong mga pag-iriba. Dahil magkaumatin mo kasi magpatarang araw kang bani, o araw kang religyoso, o araw kang mga madre. Pero sa pagiging sa inyong pagsabukay kang katarang, may hilig ka, ika, Katoliko Christian. Ika, nagtutulog sa Diyos. Ika, maka-Diyos mo. Sa paagihan sa inyong gawin-gawin, iyon ang pagtutulog ka. Sabi nga, let our words be our last bullet, but our deeds come forth and show who we are and who you are. Ang slavery Catholic Christian, nasasaksi kita sa gawin-gawin as importante sa pagtarang. Kaya ganun po nito, sabi niya, dahil akong kaibanin mo sa gabos na panahon, every day of our life, He is always with us. Dahil naman nahihili, pero namamangin na ang masabukan ng Espiritu Santo sa tuya. Ang pagpahayag ng Espiritu Santo na tamaan sa inudalan na pinagdalawan. Nalulugmangan sa inyong tinatarang gikan sa Diyos at sa inyong gawin-gawin, halimbawa kan sa tuyan ng Yesu Cristo. Ngunyan, walang ibang urong na naghayag na ini, kunyan siya ina si Maria Santissima. Siya naging urong na tunay na saksi kang aking niya sa Yesu Cristo. Sa pagbubuhay-buhay niya, sa pagkatao niya kay Yesu Cristo, sa pagpadapat niya kay Yesu Cristo, isip man sa pagpahayag niya kay ramang kagustuhin ng Yesu Cristo. Magpusana na ikinagasa sa iyong ulang sa Yesu Cristo at ramang kundi pinahayag niya. Ipinagpiras niya ng iyang kapos. Lubog man ang taberna ni Marcelo de Salvacion. Tagdiyaw na ng pagiging saksi sa iyong ng Yesu Cristo at sa kasalan. Matibong kitagabos sa sining may laman, ang siyong pagtubod sa Diyos Ama, Diyos Ati, asin Diyos Espiritu Santo sa pagpag-ibig ng Credo Apostolico sa pagsabi, nagtutubod ako sa Diyos Ama magkakama. Paglalang ng langit asin daga, asin Yesu Cristo ang tubod niyang paglalang. Ipinangilang niya ng Espiritu Santo na mula kay Virgen Maria, pinasabitan ang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nadala ng asing itinutod, uminilig sa mga dadan, kanikatulong mandaw magbuhay iwan halay sa mga dadan, suminakat sa panalitan, nagtutubaw sa loob ang Diyos ang mga makakamahal, halay tuman ang mabalik sa pagpupong sa mga buhay asing mga dadan, nagtutukod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katoliko, sa panapapinamang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagpabuhay buwan ng laman, sa buhay na dahil sa koran. Amen. Sa laon na ini, nag-stream ka po sa Krisis pinagkat sa kalagitan. Itinataw sa iyong paglawas yung pagmakot. Taganin ang kita mabuhayan sa iya. Kaya, ikadulog man niya na gusto yung kagaran. Sa lamang kagaran kita ng magsimbang, kaguragan, pinanyuga ang sabong pamili, ulitin po niya ng kapos. Tanganin ang Santo Papa asin mga obispo at simbahan, magtalubong araw-araw sa pagkasamo, asin pagpahalagahan sa ilang naiibang misyon bilang mga saksi ni Kristo. Ipangibig niya ako sa kaguragan. Tanganin sa satong paglapikot ng mabuhay, asin magpalahibong ang kataramo ng Kristo, magharap kita ng puso sa iyang pagsakad sa langit. Ipamibig niya ako sa kaguragan.
ipamigit niya mo sa kaguranan. Tanganin ang sa ilang kaluyahan ang mga nangyayang asin mangyayari sa satong komunidad. Mapakusot ang kapangyarihan ni Kristo na suminakad sa langit. Ipamigit niya ito sa kaguranan. Tanganin ang mga badan na kapuling ka sa eroka na inlang ni Kristo para sa salita. Ipamigit niya ito sa kaguranan. O Diyos sa tuyong Ama, himatayaman ang mga pag-ibigan sa iyong banwaan. Buksan mo malungkot ang salong mga matasin puso sa lubos na pagkasama pagkasakat sa langit kan sa iyong ating Yesu Kristo. Pagkasunod malungkot kami sa iya. Siya ng boys na kanya sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamili kita mga lugar at tanganiman ang sa kuasin sa iyong atang. Ako man ni Diyos, Ama makakapa. Ako manulog at kaguranan ang atang sa imong mga ako para sa pagmamalasin at kawayan sa iyang lahat para man sa kapinakang niya o asintatin niyang banal na simbahan. Kagurangan nilulog ni sa iyong iniatang yung pag-umaw. Ulikan pagsakat ni Kristo sa kalangitan. Ang atang na ini, makatawag ng sao, sa pagkabit man ng kaprawayan. Ininahagad ni sa kanyang Kristo na sa mong kaguranan. Ang kaguranan mapa sa ito. Asin sa iyong nasigilin. Itaas ang mga puso. Initaas nila sa kaguranan. Magpasalamat kita sa Diyos sa itong kaguranan. Maniliwas sa lahat. Totoo maniniwas, dapat na galing sa pinsan sa iyo. Magpasalamat kami sa iyo, Ama, Diyos na makakaman sa hinding katapusan. Ngunyan sa Jesus na kaguranan, halin kamurawayan, kagawin ka sa alam asin kagadanan, suminangkat sa langit, mantan siya inaawitan ka mga angeles. Si Kristo tagapagpuntanan ng Diyos asin kagtawa. Hukom ni kinaaman asin kaguranan kagawos. Suminangkat sa langit, kapag taganing pahagbayaan kita, kundi taganing making sa mong paglaon. Si
man siya kami man makaluman. Kaya binog na kinaman, binabangkan kaubahan yung pagbabuhay ni Wato, asin kan pagsakat sa kalangitan, bantang ang mga sa kalangitan, dahil untuk maminawin sa imong kamarawayan. Siya sa lugar ng Panginoon, nagpaubaya sa pasyon. Nagpa siya kantina, kaya siya nagpasalamat, tinaw siya ng disipulos at sinagsa. Maulago ka mo gabos, asin magkakakay. Dahil yan si Kuya Hawa, na idululod para sa sayo. Siriman makapamati. Pagkuha niya magkakalas, girabay nagpasalamat. Tinaw siya ng disipulo sa sinagsama, mag-ako kapag sa simang-inong kayo. Kaya kalis ka sa kuyang ibukan bago sinanay na tipan. Napapabulusog para sa ito, asin para sa bago, sa pagpatawad ng mga kasalanan. Iwan ini sa pagtungtong sa sagot. Misteryo ng pagpapalagay. Kaya kami nagulungkan sa inyong pagkanan na pagkabuhay pa. Nagatulog sa inyo, Ama, hindi tinapay ni buhay, asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami. Tapinapag kami buo na mag-atubang, asin maglingkod sa inyo. Kami nagpapakinapag kan hawak asin lupo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Amang ginuluman sa inyong simbahan. Nagkalapot sa binog na pinapan. Tagal palubos mo kami sa pagkakang kay Parisang Santo Papa, si Leon, Anson, si Joel, at singapos naman kakanya. Ginuglumas si Liman sa mga tugal na nagkadagot sa paglamot na sindang buhay naman. Sindang singapos na mga ganap, daramang bukod sa liwanag ka sa dalawa. Kay Rami magkaligabos na naninibig dengan sa kalba ni Santa Maria, Nuestra Señora de Salvación, kay ba ni San Jose, kay ba ang kabanal na Apostoles at Saint Santos, na nagulugkan sa inyong pangkod sa gabos na kawawan, magulong asin magpapurawan sa inyong siripan, huli sa aking mo
si Jesucristo. Huli sa kaibanya na si Espiritu Santo. Yaw sa iyo, Diyos, sa mga magkakama, ang lubos na kawawan na singkawawayan sa kapanahunan kan mga panahon. May pagsaling sa Diyos na kita mga saksi niya, gano'n na mo siya tamang, o nagaya sa pagpamibig sa mga karamang niya sa Diyan. na ikinahirap sa inyong kabarangay, warasan sa panahon niya mo katayunan, kagaling sa tawagan sa inyong pagkahirap, makalikay kanya sa kasalan, asin ka sa kabos na kapulisawan, manutang kanina kahalaman, kag magatong ni Kristo na sa mundo para tubos. Kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa ikatilo na si pagkasaraw, susod sa imong kabutan, ikanubuhay sa nagahanin sa kapanahonan kan mga panahon. Ang katilman ka gustong kabulan ng dagay na mapa sa imo. Asin sa imong espiritu. Magpatinom kita kan tandain katilungan.
nagpara ka mga kasaalan kat kinapang, walang kita kapos na inakot sa pagpakinapang kay Nicodemo. Kagurangan, kapag ang maniligo ay namagdalo sa sakuyang kami, alalan ng dalang sana, asinan sa kong pala, paupaman. Nakatamang kita kanawag kasi ni Kristo, sagot sa buhay na ikasagwa. Amen.
O Diyos sa samuyang Ama, sa iyo Kristi ang inaumi ang Diyos noon ng buhay, na tinatang mo sa kinambang, tabangin man kami mamukman ang simakasunod ni Kristi Jesus, sagot sa buhay na naikasakuran sa kalangitan. Ininahagad niya, sa ngayon ni Kristo na sa mong nagurana. Amen. Matuto po para sa nagkamerang kaisi. Sa maabot na Mayo 22, 2026, Biyernes, pagkatapos at alas 5:30 na misa sa hapon, gigibuhon ni sa katedral ang sound formation para sa tabos ng mga naglilingkod sa parokya. Inaamulan ng mga ninasunod na makahintir na formation na ini. Eucharistic Ministers of Holy Communion, Lectors and Commentators, Ministry of Altar Servers, MBG, Ministry of Readers, Collectors, and Communion Guides, Sub-Commission on Sacred Music, Commission on Enhanced Members, Sub-Commission on Popular Devotion, Members of Religious Organization, and Ecclesial Movements. Ang nasabing formation bukas man po para sa kabos. Ikadua, sa Mayo 23, 2026, Sabado, gigibuhon ni sa compound ng Cathedral ang Paris Pentecost Celebration pag alas 3:30 ng hapon. Imbitado ang tabos na makisumama sa okasyon na ini. Asin ang tulong, digisa sa tong parokya, nagpapadagos ang programa na inaamon Kusina ni Guluyo. Objeto ang programa na makataon ng tipik pamahal para sa mga nananaipon. Ini ginigibo kada Lunes sa Biyernes dito sa compound ng Cathedral. Ang sa itong mga donasyon, in cash or in kind, dakulang tabang nga ni mas nadakupa ang matawan ng pagkakat. Sa mga mauwag na magtabang, magbisita na lang po sa opisina ng parokya o hilingon ang FB page ng Kusina ni Guluyo para sa pagpretong detalye. Laorin po ang sa inyong panagos na pagsuporta. Salamat po. Maraming na po. Please kneel down for the prayer of World Day of Social Communication. Lord God, we come before you with grateful hearts, acknowledging the many blessings you have given us, including the gift of technology and communication. Yet we recognize how easily we can become distracted by the constant flow of digital information and entertainment, losing focus on what truly matters. Help us to be more meaningful and mindful of the way we engage with media. We ask you to bless us, especially journalists, broadcasters, media personnel, communicators, bloggers, TikTokers, and all those who are involved in media, members of our Parish Commission on Media and Communications, and all who work in the fields of information and communication. Grant them wisdom to discern truth from falsehood, integrity in the messages they share, and compassion in the stories they tell. May they use their gifts responsibly to uplift, educate, inspire, and promote peace and understanding. Grant all of us the wisdom to discern when to pause and disconnect, so as to become more aware of your presence in our lives. Guide us to use media in ways that uplift, educate, and inspire, rather than distract or overwhelm. Teach us always to balance our time wisely, not letting the noise of the digital world drown out our still small voice. Open our hearts to your guidance, that which we create and use may always reflect your light and truth. Grant we may find moments to break from the hold of technology in our lives
and reconnect with the world beyond the screen, so that we may honor you in all we do and reflect your love to the world as true witnesses. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns forever and ever. Amen. Saint Gabriel the Archangel, Pray for us. Saint Clare of Assisi, Pray for us. Saint Francis de Sales, Pray for us. Saint Carlo Acutis, Pray for us. Matiligtan ng Diyos. Ang kamuratan mapasayko, Asin sa iyong espiritu. permisyonan ka mo ni Diyos na magkakamahal, Ama, Sinaki, at Ikat Espiritu Santo. Amen. Tapos ang Spring Santa Misa, magdanahan kita sa pagkakunan kay Cristo Jesus. Salamat